Cambiar PH. Good morning guys. Welcome sa aking channel. Ngayon nga lang pala ulit tayo nakapag-vlog guys. Medyo naging busy kasi tayo nitong mga nakaraang buwan, kaya ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Siguro last upload ko pa guys mga 1 month ago na yung ating last na vlog. Bali ngayon maglilinis muna tayo guys ng ating mga aquarium saka yung ating mga pond. Medyo madumi na kasi itong ating mga aquarium dito, kaya magpi-cleaning muna tayo ngayon guys. Nalalaki na nga pala nung ating mga monster fish dito guys. Tapos andito marami tayo ditong mga buried na mga female ARC. Nandyan meron din tayo mga red swamp dyan na mga buried. Naulan nga pala ngayon dito guys. Uulanan yung ating mga reptab. Mas okay yung mga nauulanan guys, lalo sa ARC, kasi mas tumitibay guys yung kanilang mga resistensya. Kumbaga hindi sila mabilis mamatay. Saka itong ating breeder tank, lilinisin natin ito mamaya guys. Ito, bali hinuli muna natin guys yung iba nating mga breeder na ARC dun sa ating pond, kasi lilinisin muna natin yon. Tatanggalan lang natin ng konting dumi guys, kasi kung tatanggalin natin lahat, yung dumi niya medyo matagal, medyo marami pa kasi tayo lilinisin, kaya malinis lang natin ng konti guys, okay na yun. Basta hindi mawala yung beneficial bacteria ng pond natin, okay na yan guys. May nakita nga pala tayo guys na buried na ating 6.5 inches. Napakaraming itlog guys. Itong breeder kong to guys, ano na to sa akin, magsi 7 months na to, itong 6.5 inches ko na female na to guys. Ganyan kalalaki yung ating mga breeder dito guys. Bali nakikita ko nga sa page guys, sa Facebook, maraming nagtatalo-talo pa rin about sa line ng mga crayfish guys, kasi lagi daw tanong sa kanila pag may nag-i-inquire, ano po ba yung crayfish nyo, Taguro line po ba yan, giant line po ba yan. Laging ganun guys ang tanong sa mga nabili ng mga crayfish guys. Ewan ko ba kung ba't nagtatalo-talo sila doon, pero ang sa akin lang, siguro pakita nyo na lang guys kung gaano kaganda yung mga crayfish nyo. Huwag nyo na siraan yung ibang breeder o yung ibang line na meron sila. Bali, hayaan nyo na lang, pakita nyo na lang guys kung gaano kaganda yung mga crayfish nyo, tapos yun yung i-promote nyo. Ngayon kung ayaw nila, edi wala tayong magagawa doon guys. Bali sa dami nga ng nag-aalaga ngayon guys, marami na talaga nagbebenta ng mga crayfish. Kanya-kanyang quality na lang guys. Kumbaga, i-promote nyo na lang din yung sariling inyo para wala nang pagtatalo pa. Bali, ito nga pala ano natin guys, itong may nahuli pa tayo dito na ibang mga buried. Gagaya nito, mga 4.5 inches to na female natin guys. Huwag nga pala kayong matakot na may mabuntis na mga crayfish sa inyo kung ang size ay 3 inches, 3.5. Okay lang yan guys, basta ang partner nila is malalaki na male. Kung ang partner nila is 5, 6.5, okay pa rin yung magiging anak niyan guys. Mas maganda pa rin yung kakalabasan ng mga craylings nila. Bali hindi naman kasi talaga may iwasan guys na merong nababansot. Lahat ng crayfish kahit anong line pa yan guys, meron talagang nahuhuli sa paglaki guys ng mga craylings. Merong mabilis lumaki, merong medyo mabagal. Kaya ang gagawin nyo na lang diskarte doon, yung mabibilis lumaki, ihiwalay nyo ng pond, tas yung maliliit, ihiwalay nyo rin ng pond, tapos i-boost nyo ng pagkain yung mga medyo nabansot or yung medyo maliliit pa na mga craylings para
makahabol sila guys dun sa ibang mga kapatid nila ng mga Kraylings na mabilis lumaki. Yan, habang naglilinis nga pala tayo ng pond natin sa bahay guys, merong nag-text sa atin. Kukuha ngayon ng ating crayfish. Yan, bali nag-chat siya kahapon. Hindi lang tayo sure kasi kung darating talaga siya ngayon. Bali ngayon nag-text nga siya na on the way na daw siya, kaya pumunta tayo dito sa isa nating pond. Yan, medyo malapit lang naman sa bahay to guys, itong pinaglalagyan ng pond natin. Yan, bali nanghuli na nga tayo ng mga size na gusto niya, tapos papipilian na lang natin siya guys pag dumating na siya dito sa area natin. Yan, bali sineseparate na nga natin yung male saka female para mas mabilis na pilian mamaya. Yan, kasi pag meron tayong mga buyer guys, nanguhuli na tayo ng crayfish tapos sineseparate natin para pagdating nila guys, pipilian na lang nila. Kasi medyo matagal din kasi manghuli kung aantayin pa nila na huhulihin natin pagpunta nila, medyo matagal guys. Kaya ang ginagawa namin, nag-pre-prepared na kami dito, nilalagay namin sa mga planggana. Tapos yan, si buyer na yung bahalang pumili guys ng gusto niya ng mga crayfish na mapipili niya dito sa atin. Yan, bali tinulungan nga ako ng utol ko na manghuli ngayon guys habang nagbibideo tayo. Yan. Yan, bali update ko kayo mamaya guys pag nandito na si buyer at nakapili na siya. Yan, pakita ko sa inyo mamaya yung kukuhanin niya na crayfish. Yan, bali nakapili na nga pala guys si customer natin ng ating mga crayfish. Yan, bali ito previous na natin kay sir, isang quadro na 4 inches. Yan, bali isang male saka 4 na female yung binigay nating previous kay sir, kasi ang kinuha niya sa atin guys is 6 na trio. Yan, kaya may previous siya sa atin na mga isang quadro guys. Tapos may pre na rin to na gapi grass saka yung ating mga gapi. Yan, para merong kumain ng mga kitikiti sa kanyang paglalagyan na pan. Yan, maraming salamat nga pala kay sir from Liliw, Laguna guys. Dinayo niya tayo dito sa ating area sa Magdalena, Laguna guys. Yan, maraming salamat kay sir. Yan, sana dumami ang inyong crayfish. Ayan guys, bali nakabalik na nga tayo dito sa bahay natin. Yan, tapos na rin natin linisin tong breeder tank natin guys. Bali yan, tinanggalan natin to guys ng hides kasi ibibreed natin tong iba natin mga breeders dito. Yan, 1 week silang walang hides para mas mabilis sila magkita guys. Tapos pinapakain ko sila guys ng mga snail. Yan, ito nakuha natin to sa dinaanan natin na palayan. Yan, marami yan guys sa mga palayan. Makikita nyo lang yan sa mga tabi-tabi na kumakain guys ng mga damo. Yan yung mga umiitlog sa mga palay guys. Yan, isang magandang pakain kasi ito sa mga crayfish natin. Yan, isang mabilis na pampaitlog yan guys. Yan, binibigyan natin sila niyan guys ng 1 week. Tapos yan, kagaya nga ng sinabi ko, wala munang hides. Yan, para mas mabilis natin makita guys pag may buntis na. Tapos separate ko after 1 week. Yan, ibabalik na natin yung hides nila guys. Tapos chinecheck ko to lagi kasi bigla-biglang may nagmo-molt. Yan, yun ang pinakamahirap dyan guys. Pag wala kayong hides, pag nag-molt dyan, huwag kayong pakampante guys na hindi makakain yung inyong mga bagong molt na crayfish, kasi meron talaga mga trador dyan ng mga crayfish na kinakain nila yung kapwa nila guys. Yan, kaya pagkatapos ko mag-breed ng 1 week, yan, babalik natin ulit yung mga hides nila. Tapos pahinga ulit after 1 month, ganun ulit. Yan, paulit-ulit lang yan guys para hanggang sa makapagbuntis guys yung mga crayfish nyo. Yan, kaya lang naman tinatanggal natin yung hides para mabilis sila magkita guys. Kasi pag may mga hides yan, lagi na lang silang nagtatago guys dun sa mga hides nila. Kaya mas maganda kung tanggalin nyo muna yung hides guys para mas mabilis sila magkita, mabilis sila mag-breed.
Yan, saka diskarte rin guys pag magbe-breed kayo, wag naman doon sa sobrang lawak na space kasi matatagalan talaga guys na mag-itlog yung mga crayfish nyo pag malawak yung pond nyo. Yan, depende lang kung napakarami nyo talaga na crayfish, yan, pwede yun. Pero kung mga ilang piraso lang guys, mas advisable guys mga kahit mga 4x8 feet lang na size ng lagayan, okay na yan. Yan, bali dito ko na nga pala tatapusin guys tong video na to. Yan, medyo mahaba na yung panahon natin sa paglilinis guys, kaya medyo magpapahinga na muna tayo. Yan, pasensya na kayo kung ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at patuloy na manonood pa rin sa ating mga video guys. Yan, maraming salamat and God bless. Peace out. Kiss me every time.